Testing. Mhm. Good morning po sa ating lahat, mga brothers and sisters. So, batiin po natin yung isa't isa na magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay po, so bago po tayo magsimula, so manalangin po tayo. So masalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin. At maraming salamat po sa iyong mahabaging kamay na iniligtas niyo po kami mula po sa walang hanggang kapahamakan. Kaya kami po ay makakapasok na po sa iyong kaharian. Kaya Panginoon, so salamat po sa dakilang pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin. Ngayong oras din, Panginoon, so hinihingi po namin ang iyong tulong na ipaunawa niyo po sa amin ang iyong salita. Tulungan niyo po kami na sa pamamagitan po nito ay kumilos po kami para sa isang isipan at sa isang gawain po para po sa iyong iglesia. Ganyan din, Panginoon, so dinadalangin po namin ang mga brothers and sisters na papunta pa lamang po ngayon. So ingatan niyo po sila at gabayan niyo po sila sa pagpunta po dito sa church. Ganyan din po yung mga brothers and sisters na hindi po makakarating. So sa anumang kadahilanan, ikaw po Panginoon ang nakakaalam. So tulungan niyo po sila na bigyan po sila ng kalakasang espiritual at physical upang muli po namin silang makasama at mapagtagumpayan po nila ang mga hamon sa buhay. Kaya maraming salamat po sa oras na ito. So lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmahal. Amen. Ipo subuksan po natin sa unang talata. Subuksan po natin sa Marcos chapter 2. Marcos chapter 2 verse 1 to 12. Marcos chapter 2 verse 1 to 12. So salitan po tayo. So mauna po ako, pagkatapos po kayo po sunod. 3, 2, 1. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Verse 5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Verse 7, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Verse 9, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Verse 11, sinabi ko sa inyo, tumayo kang damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. So ngayon po, ngayong araw po, ito po yung pag-aaralan po natin. Kung tayo po na naligtas, so may pag-asa po tayo na nararapat nating na nararapat po para sa atin. So ito po yung maging banal na kagaya po ng Panginoon. At kapag tayo po ay tatayo sa harapan po ng Panginoon, tayo po ay pararangalan at papupurihan
na sinasabi, mabuti at tapat na alipin. So dahil kapag pupunta po tayo sa langit, so kasama po nating mabubuhay ang Panginoon magpakailanman at magkakaroon po tayo ng perpektong personal na pag-ibig sa Kanya. Kaya bukod dito, kapag pupunta po tayo sa Panginoon, so tatamasahin po natin yung walang hanggang kaluwalhatian pagkatapos po ng maikling buhay natin dito po sa mundo. Kaya paano po tayo magiging higit na kagaya po ng Panginoon o yung kagaya ng katangian ng Panginoon? Kaya upang maging katulad ng Panginoon, so kailangan muna natin malaman kung ano po yung katangian po ng Panginoon. Dahil kung tutularan po natin ang Panginoon, so maaari po tayong maging katulad ng Panginoon. At kapag humarap po tayo sa Panginoon, so makakatanggap po tayo ng papuri, kaya dapat na maging tapat tayo sa ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Dahil naluluwalhati ang Panginoon kapag ginagawa po natin ito. So ang nagbibigay papuri at kaluwalhatian sa Panginoon, so sila po ang papupurihan at luluwalhatiin ng Panginoon. Kaya dapat nating taglayin ang puso ng Panginoon at maging tapat sa ipinagkatiwala po na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung gayon, ano po yung pinakadakila at pinakamahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? At ano ang nakakalugod sa Panginoon? So ito po yung tulungan yung mga taong dinadala po sa impyerno at sila po ay magkaroon ng kaligtasan. So sinasabi po ng Panginoon na magkakaroon ng higit na kagalakan dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa po sa siyam na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya ang evangelism, ito po yung pinakadakila at pinakamahalagang bagay na dapat po natin isaalang-alang. Kaya palagi po nating iniisip, dapat palagi po natin iniisip na kung paano po natin aakayin yung mga tao nakapaligid po sa atin. Kaya, ipaman kapag tayo po ay nag-evangelize, so may dalawang tao tayong nakakatagpo. So una, yung mga tao pong naghahanap sa Diyos at sa katotohanan. So tulad po ng isang lalaki, taga-Ethiopia, so yung isang eunuko po doon sa mga Gawa chapter 8, so sinabi po ng Panginoon doon sa mga awit, chapter 14, verse 2, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos ng may talino na hinahanap ang Diyos. So ang Diyos po ay nakadungaw sa mga taong naghahanap sa Kanya at inililigtas niya siya. Kaya inilagtas ng Panginoon yung lalaking Ethiopia, yung isang eunuko. So siya po ay mula po sa Ethiopia, papunta po siya sa Jerusalem upang sumamba. At sa pamamagitan po ni Felipe, so ipinangaral po yung Ebanghelyo. So dahil dito, hinahanap ng Panginoon yung mga taong buong pusong naghahanap sa Diyos. At inaakay po sila sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagsusugo sa mga taong naligtas at kaya na-evangelize po natin sila. Pero marami pong mga tao na yung ayaw at hindi po sila naghahanap sa Diyos, so ayaw po nilang mag-aral ng Biblia. Kaya ito po yung mga mahirap i-evangelize. Kaya kailangan po natin ang pananampalataya at karunungan at kooperasyon. Kaya matututunan po natin ang pananampalataya at karunungan mula sa nabasa po natin ng mga salita. Kaya sa pamamagitan po ng salita, matututunan po natin ang salita na may pamagat, attitude, and cooperation for evangelism. Kaya tingnan po natin sa Marcos chapter 2, verse 1. So basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. So si Jesus po, pumunta po siya sa Capernaum. So yung salita pong naum, ibig sabihin comfort, at yung Caper, ibig sabihin po ito po yung town o lungsod. Kaya kung yung kahulugan po nito ay yung comfort town. Kapag titingnan po natin yung pangalan po na Capernaum, para po itong lugar para gumaan po yung loob ng mga tao.
siguro yung tanawin po doon, so napakaganda, o baka naman, so pwedeng madami pong pagkain. Kaya parang nagkakasiyahan po yung mga tao doon sa Capernaum. Pero kailangan po natin pag-isipan po ng mas seryoso. So ano po yung tunay na comfort ng tao? Ang tao po ay ipinanganak na makasalanan at nabubuhay sa kasalanan. So yung mga tao ay ipinanganak o yung mga tao pong nabubuhay sa pamamagitan po ng paghihirap, halungkutan at kamatayan sa kanilang buhay, at ang isang tao ay namatay, siya po ay hahatulan, at kung hindi po siya maliligtas, mapupunta po siya sa walang hanggang impyerno. Kaya ano po ba ang tunay na kaginawahan para po sa isang tao na sa ganitong kapalaran? Kung atin pong iisipin, so yung tunay na kaginawahan para sa isang tao ay hindi po yung pera, katanyagan o pisikal na kasiyahan. So ang pinakadakila at pinakatunay na kaginhawaan sa isang makasalanan ay yung mapalaya po sila mula po sa kasalanan at maligtas mula po sa walang hanggang pagkawasa. Kaya upang magawa po ito, so may kailangan po ng makasalanan ang Panginoon na tagapagligtas o bilang tagapagligtas, yung Panginoon na tagapagligtas. Gayunpaman, may pangalan sa isang nayon dito po sa binasa natin. So ito po yung pangalan yung nayon na aliwa o nayon ng aliwan. Pero ano po yung aliwan? So ito po, kung wala po yung Panginoon, kung wala pong tunay na kaaliwan, kung wala pong ang Panginoon, siya po ang pinagmumulan po ng kaaliwan para po sa mga makasalanan. Kung kasama mo siya, ngunit kung kasama mo yung Panginoon, so magkakaroon ka po ng tunay na kaaliwan. Pero kung hindi mo po siya kasama, so hindi ka po magkakaroon ng kaaliwan sa iyong puso. Pero ang Panginoong Hesus po, so sa ilang araw, so bumalik po siya doon sa lugar ng Capernaum. So basahin po natin doon sa Marcos chapter 1, verse 21. Marcos chapter 1, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat, kaagad siyang bumalik sa sinagoga at nagturo. So dito po, dumating po yung Panginoon kasama po yung kanyang mga alagad, at yung Panginoon gumawa po ng maraming mga himala. So basahin po natin sa verse 23, 25 at 26. Yung tatlo pong bagay, 23, 25 at 26. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw. Verse 25, sinaway siya ng Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at tumalikod ka sa kanya. Verse 26, nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Kaya pumasok po ang Panginoon sa sinagoga at pinalayas po yung demonyo doon sa lalaki. So yung mga hindi po nakakita ng ganito, so namangha po sila sa salita at kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya mabilis po na kumalat yung chismis na si Jesus nagpapagaling ng mga may sakit. So basahin po natin sa verse 28 ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. Kapag katapos nito, so pinagaling po ng Panginoon ang yung lagnat po ng biyenan ng babae ni Simon Pedro. So basahin po natin doon sa Marcos chapter 1, verse 29 to 34. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagkalabas sa sinagoga, pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andres kasama sina Santiago at Juan, at ang biyenang babae ni Simon ay nakahiga na nilalagnat at agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Lumapit siya at hinawakan ang babae sa kamay at siya'y ibinangon, nawala ang kanyang lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya
ang lahat ng mga may sakit at mga inaalihan ng mga demonyo, ang buong lungsod ay nagkatipon ng may pintuan at nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalayas siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kilala nito. Kaya umalis po yung Panginoon. So, umalis po ang Panginoon sa sinagoga at pumasok po sa bahay ni Simon. At pinagaling po ng Panginoon yung biyanang babae ni Simon Pedro. So, nakahiga po dahil po sa lagnat. Kaya sa mga talata pong ito, so hindi po binanggit o hindi po naitala sa Biblia na si Pedro po ay nag-asawa o nagkaanak, pero si Pedro po ay nag-asawa at nagkaroon din po ng pamilya. At ang balita po tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa biyanang babae ni Pedro ay agad pong kumalat. Kaya habang lumilipas po yung gabi, dumarami po yung pumupunta po kay Jesus na may sakit at yung mga tao pong inaalihan po ng demonyo. At pinagaling po ni Jesus yung marami pang mga may sakit. At pinalayas niya po ang mga inaalihan ng demonyo. Kaya sa verse 32, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. Hanggang verse 34, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang buong lungsod ay nagkatipon sa may pintuan at nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalayas siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo sapagkat siya ay kilala nila. So marami pong mga tao na parang hindi pa napagaling dahil po sa paglubog po dahil po yung araw pong yan, palubog na po yung araw, kaya kinabukasan, nagkatipon po sila ulit upang magpagaling, pero may isa pong bagay na kailangan po natin malaman ng sigurado. So yung Panginoon po, so hindi po naparito sa sanlibutan upang magpagaling ng may mga sakit o magpalayas ng demonyo. Ang Panginoon po ay pumarito upang iligtas po ang mga tao. Kaya masigasig na ipinangaral po ng Panginoon yung salita ng Diyos at sa huli, siya po ay namatay sa krus para po sa atin. Pero yung tao po, yung mga tao, mas interesado po sila sa ginagawang pagpapagaling po ng Panginoon kaysa sa pakikinig po ng salita ng Panginoong Yesus. Kaya ang pagpapagaling ng mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo ay nakahadlang po sa ipinapangaral po ng Panginoong Yesus. Kaya hindi na gumawa ng pagpapagaling ang Panginoon at sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayo sa mga karatig bayan. Kaya doon po sa Marcos chapter 1 verse 38 to 39, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. At nagpunta sila sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ay, bumalik po yung Panginoong Yesus sa lugar pong ito pagkalipas po ng ilang araw. So sa Marcos chapter 2 verse 1, nang sila'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya ay nasa bahay. Kaya naranasan ng mga tao dito sa Capernaum ang mga salita at himala po ng Panginoong Yesus. Kaya alam na alam po nila yung kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya nagkatipon po ang maraming tao doon po sa Capernaum, sa bahay po, kung saan naroon ang Panginoon nang bumalik po yung Panginoon sa lugar pong iyon. Pero nagkatipon sila upang makita po ang mga himala kaysa po sa makinig po ng salita po ng Panginoon. At dahil sa mga nagkakatipon, so hindi man lamang po nila maigalaw yung kanilang katawan dahil po sa maraming tao. Kaya sa verse 2, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Maraming nagtipon kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. So maraming tao po yung nagkatipon upang makita po yung Panginoon. Kaya ganito po yung background po sa mga salita pong ito. Kaya basahin din po natin sa
verse 3. Sa Marcos chapter 2, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Gayunpaman po, so mayroon pong isang tao na hindi pa napapagaling noong huling pagbisita po ng Panginoong Hesus doon po sa lungsod. Siya po ay isang lumpo na nakahiga sa kama at hindi po maigalaw yung kanyang sarili. Sobra pong lumpo po siya, kaya hindi po niya kayang gumalaw mag-isa. Gaano man po niya gusto gumalaw, hindi po niya maigalaw yung kanyang katawan. Kaya maari po noong narinig po niya yung mga bulong-bulungan tungkol po sa unang pagdating ng Panginoon, gusto niya pong gumaling. Pero hindi niya po kayang makapunta doon po sa Panginoong Hesus dahil hindi po siya makagalaw ng mag-isa at mukhang hindi po siya wala po siyang pag-asa na mapagaling dahil nga po hindi po niya kayang gumalaw nung unang pagbisita ng Panginoon. Kaya siya po ay isang lalaking lumpo, kaya gaano man po kalapit yung Panginoon sa kanya, hindi po siya mapagaling maliban kung may magdala po sa kanya sa Panginoon. At siya po ay umari po siya po ay isang taong mahirap na hindi mapagaling maliban kung may pumunta po sa kanya o malibang pumunta po sa kanya yung Panginoon. Pero kung isipin po natin, so yung lumpo pong ito ay katulad po ng mga mahihirap na taong tumalikod po sa Panginoon at na sa ating paligid. So yung stroke po, kapag may stroke, 'di ba? Yung isang problema kapag na-stroke, so yung daluyan po ng dugo sa utak, kung saan may gusto pong ipaparating po yung sa atin yung utak, pero hindi na natatanggap po ng ating katawan. So ito po yung stroke. Yun pa man po yung tao ay may mga kaluluwa at may likas na pagka-relihiyoso sa paghahanap po sa Diyos. Pero yung mga ideya tulad po ng evolution theory o iba pa, so natututunan po nila sa paaralan ay ito po yung hahadlang dito o ang kasiyahan po na tinatamasa po nila sa sanlibutan o sa iba't ibang relihiyon, ito po yung humahadlang sa kaligtasan po nila. O yung mga kasakiman sa sanlibutan, tulad po ng pera, katanyagan, at makamundong kasiyahan, ang humahadlang po dito upang sila po ay maligtas. Kaya sila po ang mga nakakaawang tao, spiritually, na lumpo na napabayaan po na wala pong anuman sa kanila ang makakatulong. Walang sino man ang makakatulong sa kanila. Dahil, mas abala po sila dahil yung mga bagay po na nakakapag-abala sa kanila, so ito po yung humahadlang para po sila ay maligtas. Pero, yung mga tao pong nakapaligid sa lalaking lumpo, so naawa po sa kanya. Kaya basahin po natin sa verse 3 ulit. Basahin po natin, 3, 2, 1. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. So sinabi po sa talatang ito, mga tao. So sila po yung mga taong naawa sa lalaking lumpo. At parang handa po silang tumulong kahit sila po ay kahit lumpo po siya, so gusto po nilang, handa po silang tumulong para doon sa lumpo. At nang marinig nila na ang Panginoon ay muling dumating sa nayon, so ito po yung dinala po nila, yung lalaking lumpo doon po kay Jesucristo. Pero, madali po ba ito para po sa kanila, natulungan po yung lumpo? So, hindi po magiging madali sa kanila, yung tulungan po siya dahil kailangan mo po ng determinasyon at lakas ng loob para makatulong po sa isang tao. Kahit sino ay kaya pong gawin ang lahat po ng pagtulong sa iba, kahit po pang samantala, pero kung isipin po natin ito po ang dapat po nating maging pananaw sa ibang mga espiritu. So marami po sa ating paligid ang para po na kagaya po ng isang lumpo. Madalas silang magalit at wala po silang common sense. Sila din po yung mga taong sobrang makasarili, kaya ayaw nang magsalita pa. Kaya sa halip na ganito tingnan po natin sila para po sa evangelism, para po sa evangelism, yung ating puso po minsan, so ito po yung mga tao
na ayaw na po nating makatagpo muli. Pero kung atin pong iisipin, ang tungkol po dito, sila po yung mga taong spiritually nalumpo. Sila po yung mga taong dukha na hindi makalapit po sa Panginoon sa pamamagitan po ng kanilang sarili kung wala po yung tulong ng iba. Kaya may mga tao po na wala pong pagkakataon kung wala po yung tulong sa kanila. Kaya kailangan po natin magkaroon ng awa para po sa kanilang espiritu. Kaya meron po akong, so nung ako po ay church staff pa, so every time po ako, doon po nalilipat-lipat po ako sa ibang mga lugar. So every time po napupunta po ako sa ibang lugar, so bagong salta po ako. So pag titingnan ko po yung mga tao, so naawa po ako, sabi ko paano kaya sila maaabot ng ebanghelyo. So paano kaya sila, dahil sobrang abala, pinagmamasdan ko po sila, sobrang abala nila sa sanlibutan. Sabi ko, kailan kaya ang time nila para makapakinig sila ng salita ng Diyos? Sino kaya makakapag-evangelize sa kanila? So ganun po, nahabag po yun, hanggang po sa, naiiyak na lang po ako para po sa mga kaluluwa nila, dahil wala po silang pagkakataon para po makapakinig po ng salita ng Diyos. Dahil ako po, kagaya po dito sa Cavite, so bagong salta po ako dito, so hindi po ako taga rito, so wala akong kakilala. Kaya pag lumalabas po ako, so naaawa po ako sa mga kaluluwa na nakapalibot po sa akin. Lalo na pagpupunta sa mga bayan, sabi ko, sino kaya yung tao na mag-e-evangelize sa kanila? Kaya, so tinitingnan ko sila na mga dukha sa espiritu na mapupunta po sa walang hanggang impyerno. Kaya naunawaan ko po na hanggang ngayon, yung aking puso po ay malayo pa rin mula po sa Panginoon. Kaya sa ikalawang Pedro, chapter 3, ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuring ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So hindi po gusto ng Diyos na sino man ay mapahamak, kundi gusto niya po ang lahat ay maligtas. Kaya sabi ng Panginoon doon sa Ezekiel chapter 33 verse 11, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng mga masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at buhay. So nais po ng Diyos na maligtas sa mga tao sa pamamagitan po ng pagtalikod. Sa ganoon man, siya po ay kasama po niya. Sa Mateo chapter 23, verse 37, so makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. So patuloy po silang kinaawaan po ng Panginoon, niyakap po sila at sinubukan pong ibalik sila sa Panginoon. Sa kabila po ng kanilang mga pagkakamali po ng Israelita. So ito po, ang puso po ng Panginoon, kaparehas din po ito ng iligtas po tayo ng Panginoon. Kaya tingnan po natin sa Roma chapter 5. Roma chapter 5 verse 6. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat noong tayo ay may hina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Sa talata pong ito, sinabi po ng Panginoon, hindi niya tayo iniligtas nang tayo ay malalakas. Kundi iniligtas tayo ng Panginoon noong tayo ay may hina pa at mga masasama pa. So basahin din po natin sa verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So sa verse 8 po, sinabi ng Panginoon na iniligtas tayo ng Panginoon nang tayo ay mga makasalanan pa. Sa verse 10 din po, basahin din po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1.
Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ay pinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. So sa verse 10, sinabi po dito na iniligtas tayo ng Panginoon nang tayo ay mga kaaway pa ng Diyos. So, tinanggap tayo ng Diyos at iniligtas tayo ng Diyos noong tayo po ay may hina pa, mga makasalanan pa, at mga kaaway pa. Kaya nga po dapat nating tularan ang puso po ng Panginoon. Kaya huwag pong mag-alinlangan, bagaman po nakikita po natin yung kanilang ginagawa at napapakinggan po yung mga sinasabi po nila laban sa atin, dapat na makita po natin yung kapalaran po ng kanilang kaluluwa at kaawaan po natin sila. Tingnan po natin sa Marcos chapter 2 verse 3. Tingnan po natin ulit. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. So, may mga tao pong naranasan po nila yung kapangyarihan po ng Panginoon at sila po yung mga taong mayroong pananampalataya sa Panginoon. Kaya, may mga tao pong, kaya meron po silang, yung mga tao pong may pananampalataya at nakita po nila yung kapangyarihan ng Panginoon, meron po silang kumpiyansa na kung madadala nila yung lumpo sa Panginoon, Jesus, siya po ay mapapagaling. Kaya basahin din po natin sa Marcos chapter 2 verse 3 ulit. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. So may mga tao pong dumating kay Jesus na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat po ng 4 na lalaki. So dito po makikita po natin yung ilang bagay tungkol po sa 4 na lalaki. So ang 4 na lalaki ay mayroong pong pananampalataya at sila po ay may awa doon po sa may sakit. At sinabi po na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya noong una pong pagpunta ni Jesus, kailangan po na makita nila ng personal yung himala at ginawa o yung himalang ginagawa po ng Panginoon. At kailangan po din nilang malaman na ang Panginoon ay nakakapagpagaling ng anumang sakit. Kaya kailangan din po nilang malaman na tanging ang huling pag-asa nila o pag-asa po ng lumpo ay yung Panginoong Hesus. Kaya sa Santiago chapter 2 verse 22 sinabi din po dito na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. So gaya po ng sinasabi po, gaya ng sinasabi, ang kanilang pananampalataya ang humahawak sa lalaking lumpo at humahakbang sila papunta po sa Panginoon. So tulad po ng mga tao pong ito, dapat tayong magkaroon po ng pananampalataya upang akayin po yung isang tao sa landas po ng kaligtasan. At ang pananampalataya pong iyan ay nagsisimula sa pagkaalam kung sino po ang Panginoong Hesukristo. Kaya, paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya? Kaya po na nalalaman natin, di ba, sa Roma chapter 10 verse 17, ano po yung sinasabi doon? Sinasabi na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya habang pinapakinggan po natin yung mga salita, higit nating nakikilala ang Panginoon at magkakaroon tayo ng mas higit na pananampalataya. At maaari po tayong magkaroon ng matibay na pananampalataya habang nararanasan po natin yung Panginoon sa ating buhay. Ito po ay dahil naaalala po natin yung biyaya ng Diyos na ating naranasan at naniwala po tayo ng patuloy na tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya bukod dito, maaari pong lumago po yung ating pananampalataya tuwing naririnig po natin ang ginawa ng Panginoon para po sa isang mga brothers and sisters sa pamamagitan po ng fellowship. Kaya dahil makakaasa tayo sa Panginoon kapag makakaasa tayo na ang gawa ng Panginoon ay gagawa rin sa pamamagitan ko. Kaya sa pamamagitan po ng salita, words of God,
at ng fellowship, mapapalakas po natin yung ating pananampalataya at maipapakita po natin yung gawa ng ating pananampalataya. Kaya pangalawang bagay na kailangan po natin malaman tungkol po sa sa apat na lalaki ay nang makita po natin o nung makita po nila dito yung mga taong hindi nakita po nila dito yung mga taong hindi po sumuko. Sa mga tao pong hindi sumuko. Tingnan po natin sa Marcos chapter 2 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya, dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan, ng kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang kinahihigaan ng lumpo. So, gayon pa man po, kahit meron po silang pananampalataya sa Panginoon, meron pa rin pong mga hadlang sa kanila. So, ito po yung mga tao. Ito po yung mga tao, yung humahadlang para makapasok po sila doon at makalapit sila doon sa Panginoon. So, dahil sa karamihan ng tao, so hindi po sila makalapit sa Diyos dahil sa dami ng mga tao na nagkakatipon, so para makita din po nila yung Panginoong Yesus. Pero sila po yung mga taong hindi po sumuko. Sila yung mga taong hindi sumusuko. Kaya tinanggal po nila yung bubungan ng bahay at ibinaba po nila yung higaang na kinahihigaan po ng lumpo sa harapan po ng Panginoong Yesus. So dito po, matututunan po natin kung ano po ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya, ang may pananampalataya na pawang mga salita lamang ay susuko kung sila po ay naharap sa mga balakid ng isa o dalawang beses, pero yung tunay na pananampalataya ay kumakapit hanggang po sa huli. At nalalampasan po nila yung mga problema. Sila po ay may tunay na pananampalataya. Kaya hindi po sila madaling umatras o sumuko man sa mga hadlang na iyon. Kaya kapag mag-evangelize tayo, so di ba makakatagpo din po tayo ng maraming ganitong sitwasyon. So gaano ba kahalaga yung mga bagay na nakakahadlang kaysa po sa Panginoon. Kaya may pananampalataya po na kung hahayaan po natin makinig ang sinuman sa salita po ng Diyos, so inililigtas po sila ng Panginoon. Pero kung susubukan po natin mag-evangelize, yung mga tao po, ayaw po nilang makinig sa salita ng Diyos. May ilang case na masyado daw silang busy, kaya wala silang oras para makinig na salita ng Diyos. Sa ibang pagkakataon, may nangyayari na habang nakikinig sila ng salita ng Diyos, may dinadala sila o may nagkaroon ng emergency kaya dinala nila sa hospital. Kaya hanggang sa dulo ng pakikinig, hanggang sa 5th session, di nila nakapakinggan yung salita ng Diyos. Pero sa oras pong iyon, so makikita po natin kung anong uri ng pananampalataya mayroon tayo. Kung talagang may pananampalataya ka na ililigtas siya ng Panginoon, so hindi ka po susuko o panghihinaan ng loob sa mga ganitong bagay. So gagawin mo yung makakaya mo hanggang sa huli. So ito po yung pananampalataya na gusto po ng Panginoon. So tulad po ng babaeng balo na nalutas po yung kanyang problema sa pamamagitan po ng pangungulit niya doon po sa masamang hukom, doon sa Lucas chapter 18. So sinabi niya yung kanyang sama ng loob hanggang sa huli. Pero sa huli ng talinhaga, sinabi po ng Panginoon sa verse 8, sa Lucas chapter 18 verse 8, "Ginmay pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa?" So sinabi po sa atin ng Panginoon na sa mga huling araw, kakaunti ang tatawag sa Kanya na may pananampalataya. Kung nananampalataya ka sa Panginoon, so ang mahalaga nga dito ay hindi ka po sumuko at ginawa mo ang iyong makakaya hanggang sa huli. At tutulungan ng Panginoon yung mga ganitong tao. Kaya yung pangatlong bagay po, na kailangan po natin matutunan doon sa apat na tumulong doon sa lumpo,
Sila po yung mga taong humihingi po ng karunungan sa Panginoon. So hindi po sila sumuko sa harap po ng balakid na iyon. At nagsimula po silang humanap ng paraan upang malampasan po yung balakid at nagsimula pong maghanap ng paraan upang madala po yung lalaki nun po sa Panginoon. Sila po yung mga humihingi po ng karunungan ng Panginoon. Kaya sino man may pananampalataya ay hihingi ng karunungan kapag nakakatagpo po sila ng mga hadlang. So tingnan po natin sa Santiago chapter 1. Santiago chapter 1, verse 5 to 6. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa kanya. Ngunit tumingi siya ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Ang Panginoon po ay nagbigay ng karunungan sa mga may pananampalataya at humihingi ng karunungan ng Panginoon. Kaya ginawa ito ng mga unang mananampalataya. Kapag may nangyayari, humihingi po sila ng karunungan sa Panginoon bago nila susubukang lutasin po yung problema ng mag-isa. So kagaya po ni David. So, yung buhay ni David, kagaya po nito. So tingnan po natin doon sa unang Samuel chapter 23. Unang Samuel chapter 23 verse 2, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Unang Samuel chapter 23 verse 23. Kaya't sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, lalakad ba ako at akin sasalakayin ang mga Filisteyong ito? At sinabi ng Panginoon kay David, lumakad ka at iyong salakayin ang mga Filisteo at iligtas mo ang Kiyala. So, sa talata pong ito sinasabi, kaya't sumangguni si David sa Panginoon. So tinanong ni David ang Panginoon tuwing may nangyayari. So tingnan din po natin sa unang Samuel 30 verse 8. 30 verse 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At sumangguni si David sa Panginoon, hahabulin ko ba ang pangkat na ito? Aabutan ko kaya sila? At sinagot siya ng Panginoon, habulin mo sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na maililigtas mo. So maging sa talata din pong ito, nasusulat at sumangguni si David sa Panginoon. Kaya kung titingnan po natin yung buhay ni David na nakatala po sa aklat ng Samuel, so madalas po na lumalabas si David o madalas na lumalabas ang pahayag po na paulit-ulit po na gagaya po nito. So hindi po si David gumagawa ayon po sa kanyang iniisip at sumasangguni muna po siya sa Diyos. Kaya natanggap po niya yung karunungan mula po sa Panginoon. Kaya namuno po siya ng bansa at naging matapat po siya sa hari sa harapan po ng Panginoon. Ganyan din po si Nehemias. So si Nehemias din po ay naging tao na sumasangguni sa Panginoon. So tingnan din po natin sa Nehemias chapter 2 verse 4. Chapter 2 verse 4.
Basahin po natin ang sabay-sabay. Nehemiah chapter 2, verse 4, 3 to 1. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa kanya akin, ano ang iyong kahilingan? Kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. So nung panahon pong ito, si Artaxerxes po yung hari, siya po yung hari ng Persia, at si Nehemias naman po yung katiwala po ng kopa ng hari. Kaya isang araw po narinig po ni Nehemias yung balita po sa templo ng Diyos na yung templo po ng Diyos ay wawasakin doon po sa Israel. O nawasak po yung Israel. Kaya nalungkot po si Nehemias tungkol po sa balita pong ito. Kaya yung kanyang mukha po, puno po ng pag-aalala. Kaya pagkatapos, tumingin po yung hari sa mukha po ni Nehemias, nakita niya po, mayroon siyang problema. At tinanong po siya ng hari, bakit malungkot ang iyong mukha? Kaya tumungo po siya na ang dahilan, ang Jerusalem, ang templo ng Diyos ay nawasak. Kaya yung hari ay nagtanong ulit kay Nehemias, ano ang iyong kahilingan? Kaya ito po ang talatang ito po yung sinabi niya, kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. So nanalangin siya sa kanyang puso sa maikling sandali. At sinabi niya sa hari kung ano yung kailangan niya. Kaya yung hari po nakinig po sa kanyang hinihiling. Yun po man, yung mga tao pong ito ay naghanap ng paraan habang humihingi po ng karunungan. So ito po yung bubong, may nagmungkahi na dalhin ang lalaking lumpo, dalhin siya doon sa bubungan. At umakyat at tinanggal nila yung bubungan at ibinaba po nila yung lumpo doon po sa harapan po ni Jesucristo. Kaya yung pang-apat din po na matututunan natin ay yung mga tao pong nagtutulungan. Sa Roma chapter 8, Roma chapter 8, verse 28. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So gaya po ng talata pong ito, so yung Panginoon ay gumagawa po para sa atin. Upang gumawa po tayo magkakasama, upang maisakatuparan po natin yung gawain ng Panginoon. Kaya kapag may nakaplano po sa church, kailangan po natin magtulungan dito. So hindi po kaya-aya sa isang Kristiyano na sabihin niya na yung yung nagbalak nito na yung nagplano nito, siya lang dapat yung gumawa. So hindi ako pwedeng gumawa nito. So yung ganito pong kaisipan, so hindi po ito maganda po sa isang Kristiyano na sasabihin niya po bahala siya. Siya naman nagplano niyan, siya naman may kaisipan niyan. Kaya kung may pamilya po sa isang bahay, di ba? Kapag may nangyayari sa bahay po ninyo, bawat isa po gumagawa, di ba, na magkakasama. Ngayon din po, kung may isa pong bagay na pinagplanuhan at isinasagawa sa iglesia ng Diyos, dapat na sumama po tayo dito bilang mga anak po ng Diyos. So nagtutulungan sila sa ganoon pong paraan. At hindi rin po magiging madali para po sa apat na lalaki na ilagay po ang lalaki doon po sa bubungan. Kung hindi po sila gumawa ng magkakasama, sila po yung mga taong gumawa ng masipag at nag-alalay po ng may kagalakan. Kaya iniisip po niya na kapag nakatagpo po niya si Jesus, siya po ay mapapagaling mula po sa pagkaloob po. So yan din po ang ipinapakita po sa atin na halimbawa po ng Panginoong Jesus. So tingnan po natin sa Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12 verse 2.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanya ng harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at sila'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So sinasabi po ng Biblia na ang Panginoon ay nalulugod sa ating kaligtasan at hindi inaalintana ang kahihiyan at sakripisyo sa krus. Makatuwid po, hindi rin po tayo dapat magtipid, hindi tayo magtipid ng pagsisikap at dedikasyon po na iniisip po na ang kalooban ng Panginoon ay mangyayari at ang Panginoon ay maluluwalhati. Kaya ito po yung pang-apat na bagay na kailangan po natin matutunan po doon sa mga lumpo. Kaya kapag meron tayong gawain sa church, so kailangan po natin gawin po natin yung ating makakaya para po magtulong-tulong, sama-samang gumawa para po sa isang gawain. Kaya yung panglimang bagay po na kailangan po natin matutunan, yun po sa lalaki, mga 4 na lalaki na tumulong doon sa lumpo, ay yung mga tao pong nilampasan po yung problema. So sila po yung umakyat sa bubong at tinanggal po yung bubungan. So kung i-imaginein po natin yung kalagayan po nila, so marami po mga tao yung nakaupo po doon sa loob ng bahay at nakikinig po ng salita ng Panginoon. Pero meron pong nagtatanggal ng bubong. Halimbawa po dito, nakikinig po tayo ng sermon, tapos biglang may nagtanggal dyan. So ano po kaya iisipin natin? Walang modo. Hindi naman marunong mag-isip to, taong to. Bakit nagtatanggal ng bubong habang nagsisermon kami dito? Habang nakikinig ng words of God. So meron pong alikabok na bumagsak po doon sa panahon po. So kaya naglaglagan po sa ulo yung mga alikabok. Kaya ano po kaya yung sasabihin po ng mga tao sa kanila? So maaari sabihin po ng mga taong ito na ang mga taong ito ay walang maayos na pag-uugali. So maaring isipin po ng mga tao na makasarili sila dahil iniisip lang nila yung kanilang sarili. Pero hindi pa po nila alam yon. Kaya alam po nila nung 4 na lalaki, pero sinadya po nilang gawin ito. Bakit po? Dahil kung hindi po ngayon, ang tao pong iyon ay maaari pong walang pagkakataon para po mapagaling po siya. Dahil maaari ito na ang huli niyang pagkakataon para po mapagaling po siya. Kaya handa po sila na gawin iyon. Kaya alam po nila na sila po ay alam po nila na maaari pong magalit po yung mga tao sa kanila sa ginawa po nila. Kaya kailangan din po natin gawin yung ganito pong paraan sa pag-evangelize. Minsan, kailangan po natin mag-ingat sa ating mga pag-uugali at sa pag-uugali sa iba pong mga tao. Pero kung minsan, hindi po tayo nag-iingat, dahil kung hindi tayo mag-iingat, so wala na po silang pagkakataon pa. Kaya walang nakakaalam kung kailan po yung pagdating ng Panginoong Hesus. So hindi po natin alam kung darating yung Panginoon bukas o pagkatapos ng isang buwan o pagkatapos ng isang taon. Kung gayon, para sa ilan na hindi pa po nakakapakinig ng salita ng Diyos, maari ngayon o ngayong sa susunod na buwan o ngayong taon, so marahil ito po yung huli nilang pagkakataon para makapakinig po ng salita ng Diyos. Kaya dapat na mag-evangelize tayo ng may ganitong puso. Ang Panginoon po kumikilos sa pamamagitan po ng mga taong ito. Kaya papupurihan o tingnan po natin doon sa Marcos chapter 2 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Marcos chapter 2 verse 5. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." So nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng pagtanggap
o pagtanggal po ng bubong at pagbaba po doon sa lalaking lumpo. Kaya sinabi po ni Jesus sa talatang ito na nang makita ni Jesus yung pananampalataya, so kailangan nating pag-isipan po yung bagay pong ito. So nakita po ba ni Jesus yung ganitong kalagayan mula po sa simula o hindi? O hindi alam ni Jesus? So alam po ng Panginoon yung lahat ng bagay. Alam ng Panginoon na mayroon pong lalaking lumpo na hindi pa po napapagaling doon po sa lungsod, kaya nga po bumalik po siya. At alam po din ng Panginoong Yesus na may tao pong maaawa po doon sa lalaking lumpo. At alam din po ng Panginoong Yesus na may 4 na lalaki na pupunta po sa kanya na dala po yung lalaking lumpo. At alam din po ng Panginoon na may darating sa bahay na iyon, pero hindi po sila makakalapit dahil sa maraming tao. At alam din po ng Panginoon na sila po ay mag-aalala kung ano po yung kanilang gagawin. At alam din po ng Panginoon na nagdesisyon sila na tanggalin po yung bubong at sila po ay aakyat po doon sa bubong. At alam din po ng Panginoon na aalisin po nila yung bubong na hindi po mag-aalala sa sasabihin ng iba. At alam din po ng Panginoon na susubukin po nila ibaba yung lalaking lumpo sa pamamagitan po ng lubid. Kung gayon, bakit alam ng Panginoon ang lahat ng tungkol dito? At hinihintay pa po sila na humarap po pagkatapos nilang pagdaanan po yung mahihirap na kalagayan pong iyon, yung sitwasyon na iyon. Bakit hinayaan lang ng Panginoon? Dahil dumating po yung Panginoon sa Capernaum, maaari siya po ay pupunta po sa bahay na iyan, mababahay niyan. Yun din, kung hihilingin ng Panginoon sa mga tao na buksan po yung daan na para makadaan po yung 4 na lalaki sa bahay, madali po sana silang makatagpo, madali sana nilang makikita o makakatagpo yung Panginoon. Pero, bakit po naghintay ang Panginoon nang wala pong ginagawa? Yeah. Ang unang dahilan, kung bakit ang Panginoon po ay naghihintay, dahil gusto po ng Panginoon na mahayag po yung kanilang pananampalataya. Pangalawa, gusto ng Panginoon na, kaya ang Panginoon naghihintay para umasa lamang po sila, mag-asa po sila ng kanilang buong puso sa Panginoon. At pangatlo, nais ng Diyos na magtulungan po sila. Pang-apat, nais ng Diyos na maranasan po nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung titingin po tayo, kung titingnan po natin ito, makikita po natin na hindi po tayo dapat panghinaan ng loob na walang mga agarang resulta ang lalabas. Dahil alam po ng Panginoon ang lahat at gagawin niya po ito kung kinakailang o kung kailan gusto po niya tulungan tayo. Kaya ang mga taong pinagaling at mga may pananampalataya, pinagaling po yung ng Panginoong Yesus, yung lalaking lumpo. Kaya sa Lucas chapter 5, verse 24 to 25, tingnan din po natin. Lucas chapter 5, verse 24 to 25. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya ito sa lumpo, sinasabi ko sa inyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Kaagad siyang tumindig sa harap nila, binuhat ang kanyang higaan at umuwi sa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. So nagsalita ang Panginoon sa lalaking lumpo, sinasabi ko sa inyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Kaya kaagad po siyang tumindig, pagkatapos binuhat niya po yung kanyang higaan at niluwalhati ang Diyos. So habang siya po ay papunta po sa kanyang bahay. So yung lalaking walang magawa para sa kanilang sarili ay napagaling at iniwan po yung higaan at pumunta po sa kanyang
bahay. Kasi nasabi po ng Biblia na niluluwalhati niya ang Diyos habang siya ay nasa daan. Kaya masasabi din ng mga taong ito ay isang tao, masasabi din po ito ng mga taong iniligtas po ng Panginoon. Kapag ang isang taong ay nailigtas, ang mga namumuhay ng walang pag-asa sa kasalanan at magkakaroon sila po ng tunay na pag-asa sa langit. At ang mga taong walang magawa tungkol po sa anuman sa Panginoon, sila po ngayon yung maraming magagawa para sa Panginoon. Kaya walang ganitong dakilang biyaya, kaya nga niluwalhati niya ang Diyos habang pauwi po siya at tiyak na tunay po siyang nagpapasalamat sa mga taong umakay po sa Kanya patungo po sa Panginoon. At tiyak na ibinuhos niya po yung Kanya natitirang buhay kung papaano po niya susuklian yung biyaya ng Panginoon at yung tulong sa Kanya ng ibang mga tao. Kaya tingnan din po natin sa Marcos chapter 2 verse 12. Tingnan po natin ulit. Marcos chapter 2 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito. Sa talata pong ito, sinabi po ng Biblia, lahat sila ay namangha at niluwalhati ang Diyos. So yung apat na lalaki rin na tumulong sa lalaking lumpo ay nagpuri at niluwalhati ang Panginoon nang makita po nila na napagaling po yung lumpo. Kaya ano kaya yung naisip nila noon? Siguro po akala nila na maayos naman ang kanilang ginawa at hindi nila makakalimutan ang ginawa nila noon. At ano ang naging buhay nila pagkatapos noon. So, namuhay sana sila ng may maayos na, mas matibay sa pananampalataya at may tiwala sa Diyos. Masaya sana silang sumama at gagawa sa lahat para po mabigyan po sila ng pagkakataon din na sumunod sa Panginoon. So yan po yung pagkakaiba ng mga nakaranas po ng kapangyarihan ng Panginoon at ng mga hindi pa nakaranas po ng kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya tayo din po mga brothers and sisters, kapag nakikita po natin yung mga inaakay po natin na kaluluwa, na sila po ay nakaunawa ng kaligtasan, natanggap nila yung kaligtasan, nagkakaroon po tayo ng kasiyahan sa ating puso at masigit po natin binibigyang luwalhati yung Panginoon. Kaya, ibud po natin yung ating pinag-aralan ngayong araw. So, dito po maraming mga tao sa ating paligid po, so spiritually, kagaya po ng kalagayan po ng lalaking lumpo. Tulad po ng apat na lalaking ito, so sila po, pinuri po nila, sila po ay pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, kaya dapat po tayo magkaroon po ng pananampalataya na sino man po ay maliligtas kung makakatagpo po nila ang Panginoong Yesus. Kaya bagaman po maraming tayong mga balakid, dapat po nating lampasan ang mga problema pong iyon sa pamamagitan po ng paghingi ng karunungan na walang pagsuko o na hindi tayo susuko. Kaya dapat tayong magtulungan kasama po ang mga brothers and sisters. At dapat nating gawin yung ating makakaya ng buong puso na wala pong ibang pagkakataon kundi ngayon lamang. At kaya sa susunod pong linggo, so magkakaroon po tayo ng summer retreat. So tulong-tulong po tayo na mag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. Gayun din po, magkakaroon po tayo ng Grand Bible Seminar. So, isa din po itong gawain po ng Panginoon. So, kahabagan po natin yung mga ligaw ng kaluluwa at sama-sama po tayong gumawa para po sa isang gawain pong ito. So, kailangan po natin manalangin at magtulungan upang marami pong tao ang makapakinig po ng salita po ng Diyos at matanggap po nila yung kaligtasan. Kaya umaasa po ako sa inyong lahat, mga brothers and sisters, na magiging tapat po tayo sa malaking mission po na ibinigay po sa atin ng Panginoon, sa pangangaral at sa paggabay po
sa ating pamilya para po sa kaligtasan po nila. Kaya maasa po ako, mga brothers and sisters, panalangin po natin yung paparating natin na Grand Bible Seminar, gayon din yung third batch ng Summer Retreat. Kaya ang ganda naman po dito, so manalangin po tayong lahat. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa napakinggan po naming mga aral ngayon. Salamat po at tinuruan niyo po kami ng iyong salita. So sa pamamagitan po ng attitude at kooperasyon para sa evangelism. So sana po magabayan po namin at matulungan po namin ang mga ligaw na kaluluwa sa aming paligid na matanggap po nila ang kanilang kaligtasan. So marami pa po, Panginoon, ang hindi pa po naliligtas dito po sa area ng Cavite. Panginoon, tulungan niyo po kami nang bigyan po kami ng kalakasan at karunungan para po sa pag-evangelize po at ibigay niyo din po sa amin ang mga taong naghahanap po ng tunay na katotohanan at tulungan niyo po kami na magabayan po sila ng maayos para po sa iyong kaluwalhatian. Kaya Panginoon, so malapit na po ang aming next week na po ang aming summer retreat at yan din po yung Grand Bible Seminar. Panginoon, so tulungan niyo po kami na magkaroon po ng isang isip at ikaw po ang mag-akay para po sa mga ligaw na kaluluwa patungo po sa iyong salita. Kaya Panginoon, so idinadalangin din po namin ang mga brothers and sisters na bigyan niyo po sila ng kalakasang spiritual at physical para po makagawa po sila sa gawain po, sa gawain at sa misyon na ipinagkatiwala niyo po sa kanila. So nalalaman po namin, so marami po mayroon po kami mga kahinaan, kaya marami din po kaluluwa ang hindi pa po namin naaakay. At maraming mga brothers and sisters na napapalayo po sa iglesia, so tulungan niyo po silang muli pong makalapit sa iglesia at magamit niyo po silang muli para po sa gawain niyo po at sa iyong misyon na pinagkatiwala niyo po sa amin. Kaya Panginoon, so wala po kaming lakas para po matulungan po sila, mahimukin yung kanilang puso. So ikaw po Panginoon ang makakagawa po noon. Kami lamang po ay ginagamit mong instrumento para po sa kanila. Kaya Panginoon, so sa natitira po naming mga araw para po sa Summer Retreat at Grand Bible Seminar, ingatan niyo po kami at tulungan. At yun din po, ingatan niyo po si Pastor doon po sa Korea sa pagbalik niya po dito na maging ligtas at maayos po yung kanyang pagbalik. At yun din po yung aming Summer Retreat third batch. So maraming salamat po. So ito po ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palaging nagmamahal. Amen. Maraming salamat po.